Guys, marahil nako-confuse kayo, bakit nakikita nyo na naman ito sa vlog natin or sa video natin. Well, yung nauna kong ni-review guys is yung NMAX Turbo, and this one naman is standard version. So, at first, hindi nyo mapapansin yung difference, pero mamaya ikutan natin. Ipapakita ko sa inyo yung difference ng standard at ng turbo. So, without further ado, let's start this video. So, ito na nga guys yung ating 2025 model Yamaha NMAX standard version. So, merong isa pang available dito na kulay, si Yamaha Bike Link, which is itong black. So, dito na muna tayo sa kanyang technical specification. Of course, this scooter is still powered by 155cc liquid cooled 4-stroke single overhead cam, 4-valve at single cylinder. Meron din itong compression ratio na 11.6:1 at may lakas na 11.3 kilowatts at 8,000 RPM and max torque of 14.2 Newton meter at 6,500 RPM. Pagdating naman sa kanyang fuel tank capacity, ito ay merong 7.21 liters at ito ay may timbang na 131 kilograms. So, napakagaan lang nitong scooter na to guys. So, kahit lady rider, kayang-kaya itong i-maneuver. So, this one guys is meron seat height na 770mm at ground clearance na 125mm. Same lang sila ni NMAX Turbo. Kaya, ayan, kahit 5 flat, kayang-kaya mo itong i-maneuver or abutin. So, dito na tayo guys sa kanyang overall look. So, alamin natin guys, bakit hindi nyo masyado ma-identify yung pagkakaiba ni turbo dito sa standard version. At first guys, hindi nyo talaga mapapansin, no? Kasi sa looks niya, identical siya. Pero kung susuriin mong maigi, makikita mo yung difference. So, dito tayo sa headlight guys. Ayan. So, yung old version is bilugan. Alam naman natin yon. So, this one is 2025 model. Bago na yung mukha ni NMAX, no? Ganito din yung itsura ng turbo. So, meron siyang dalawang projector dito, parang meron siyang dalawang eyeline din. At pagdating sa turn signal, guys, ayan, kakaiba na din. Tapos, kumbaga parang compact na siya, no? Hindi na siya magkahiwalay. Unlike doon sa old version na magkahiwalay yung kanyang headlight at saka turn signal light, no? Then, dito, ginamitan pa rin siya ng telescopic fork suspension. Single disc, naka-ABS pa rin, anti-lock braking system para pag nasa high speed ka at magsa-sudden brake ka, hindi maglalak yung wheels. So, meron din ganito si turbo. Tire size is same lang din, IRC ang brand, tubeless. Tapos ito ay merong 110/70/30 na size na gulong dito sa front. Ayan. Tapos dito sa side, so, talaga hindi mo mapapansin guys, ano? Dito, mapapansin mo, yung turbo is naka gold mags, while itong standard is naka black. So, isa na yon. Then, dito guys, nandito pa rin yung emblem ni Yamaha, hindi tinanggal. Meron na din siyang pride of ownership. Meron pa rin option for cruising style, lalong-lalo na kung gagamitin mo to sa long ride. Ayan. Mas relax yung pag-upo mo dito. Next, yung pinagkaiba nila ni turbo guys is pagdating sa seat. Kung mapapansin nyo, naka two-toned yung kay turbo. This one is naka single tone lang. Meron ding stitches yung kay turbo. May pangalan din NMAX. Ito is wala. Plain lang siya. Ayan. No? Tapos dito tayo sa dashboard. Ayan. Makikita nyo din yung difference. Kung napapansin nyo guys, last version 2, parang halos same sila ng dashboard. Isa lang. Pero mas upgrade tong 2025 kahit na ito ay standard. So, yung kay turbo kasi dalawa. Yung parang dashboard niya. Etong kay standard isa lang. So, yung information meron dito guys is speedometer, time, battery. Ayan. Tapos, check pa natin. TCS on, trip. Ayan. VVolt, F-Eco, Odo, trip 1, trip 2, trip F. Battery. So, yun lang yung nilalaman ng kanyang dashboard. Tapos, meron siyang hazard light indicator. ABS. Meron din siyang high beam, low beam, check engine at stop and start system. So, ayan. Dito tayo. Sa right side na button, meron siyang stop and start system na kung saan pag naka-activate ito, like naka-activate 3 to 5 seconds na hindi tumatakbo to sa traffic, automatic mag-shut off yung makina. In that way, mas makakatipid kayo sa gasolina. Tapos, meron din siyang hazard off and on. Ayan, meron siyang hazard light, same kay turbo, electric start, at wala na din po siyang kickstart. So, good thing guys na merong battery health indicator dito para dyan mo ma-check yung battery health ng motor na to. Dito, typical lang yung kanyang mga switches guys, unlike nung kay turbo. Yung kay turbo kasi inspired doon kay
X-Max. Tapos meron siyang shift dito na button. So, yun yung kinaganda doon kay turbo na pag halimbawa nasa high speed ka 90 yung takbo mo or 100 tapos bigla kang kukurbada at gusto mong ma-minimize yung takbo nung turbo na yon, automatic mag-engine brake siya. Ayan, so yun yung kinaganda doon sa turbo. Pero itong standard wala siya, no? So standard lang talaga siya. Tapos nandito yung menu button para dito sa dashboard. Tapos dito, same, halos identical talaga sila, pati side mirror, same lang. Tapos dito, meron silang dalawang console box, same lang sila ni turbo guys. Keyless system na din. Ayan. Tapos yung sa charging port, naka type C na siya. Same nung kay turbo. So, pwede mo i-charge dito iPhone, pero kung Android phone, kailangan mong magpakabit ng another, ayan, charging port, no? Tapos ito yung sa seat, at ito yung sa fuel. So, check natin yung sa fuel guys. Ayan. So, ito yung fuel, 7.1 liters, at ito yung average fuel consumption. So, check natin yung sa seat. Ito yung sa seat, malawak na din yung seat niya guys. Marami na kayong mailalagay dito, pero kung hindi pa siya enough, pwede kayong magpalagay dito ng bracket for top box. Ayan. Next na napansin ko din, pagdating dito sa standard guys, is pagdating sa kanyang NMAX emblem, yung kay turbo same ng kulay nitong sa subtank. Itong sa standard, silver, no? Yung kulay ng kanyang NMAX emblem. So, yun yung difference, no? Pero, same lang sila guys na naka-dual shock absorber with sub-tank. Ayan. Tapos, ang mags, naka-black itong standard. Yung kay turbo is same ng kulay nito, naka-gold. Ayan. So, dito tayo guys sa tambucho. Same lang din sila ng tambucho ni turbo. Ayan. Pampaprotekta to sa legs ng angkas. Foot peg, same lang din. Same lang din ang angulo dito guys, na parang naka-leather. Tapos, pansin ko lang din guys, no? Pakita ko sa inyo. Etong banda sa may seat, para naka-carbon loading na siya dito. Ayan. O, diba? Ganda. Same lang din sila ni turbo niyan. Ayan. Tapos, dito, single disc. Ayan, with single pot piston brake caliper. Tapos, EBS na din tong sa likod, guys. No? Tapos, sa taillight, same lang din sila ni turbo. So, meron lang dinagdag na mga features dun kay turbo na wala dito kay standard. Pero, halos same sila, no? Identical sila. Halos sa lahat. Ayan. Sa body build, sa look, same, no? Tapos dito, may ilaw din na plaka, naka-reflectorize na din for added visibility during your night ride. Tapos, isa pa guys, na wala, itong si standard is yung may CVT. Ayan, ito standard lang siya ng CVT, unlike dun kay turbo, na mas upgraded na. Tapos, nandito yung kanyang panggilid, foot peg ng angkas, center stand. Side stand guys, meron din siyang side stand switch. So, medyo malaki din yung price difference ng dalawa, no? Tapos, ito yung Yamaha Motorcycle Connect. Same lang kay turbo, na may Yamaha Motorcycle Connect. App yun na da-download mo sa phone mo para ma-check mo yung last parking position ng motor na to at saka maintenance. Naka-blue core din si standard, which gives him more power but less fuel. So, ayan guys. See? Yamaha NMAX standard. So, ngayon, pag-usapan naman natin yung presyo niya. So, si Yamaha NMAX standard version ay may presyo ngayon na ayan, 155,900 if spot cash. Pero kung gusto nyo ng hulugan, down payment is 15,000 at monthly sa 3 years na 6,882 at rebates na 200. So, yung price difference nila ni turbo is 20,000. So, kung gusto mo mas upgraded yung feature, mas maangas pa talaga, at gusto mo mas mabilis na NMAX, highly recommend the turbo. Pero kung gusto mo lang talaga na NMAX na bago, 2025 model, at ganito, pang comfort, pang long ride, wala masyadong ganong feature, dito ka, no? At least makakalas ka ng 20,000. So, natapos na nga natin guys, ikutan itong si Yamaha NMAX Standard 2025 model. Ano yung masasabi nyo sa scooter na to? Sulit ba siya sa presyo niya? At ano yung katangian nito kung bakit ito yung kukonsider yung bilhin ngayong taon? Paki-comment naman sa baba. At syempre, kung bago pa lang kayo sa channel ko at hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe and paki-follow na din ako sa aking Facebook page, Instagram at TikTok, Langga Gail. So, yun guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out!